Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Ito para sa latest update natin. Guys, sa mga nagre-request nga pala, ito na yung ating update dito kay Oppo. Ayan oh, baka naghahanap po tayo ng tablet. Naka-sale po yung tablet ni Oppo. Tapos yung mga 11 series guys, yung mga latest po nila. Tapos nga pala ito guys, sa mga nagtatanong nga pala ng ating ayan, yung A78 5G po. Ayan, shoutout po sa iyo guys. Kasi natanong po niya kung maging available pa daw po ito by June. So guys, as long as may stock po, tuloy-tuloy po po yan hanggang maubos. Then sa warranty, no problem, same pa rin naman po yan sa warranty. Syempre guys, ito na para sa latest update natin. Sa mga naghahanap po ng entry level ni Oppo, unahin na po natin yung kanilang mga entry level bago natin sunod yung kanilang mga mid-range at yung mga top of the line. Ayan guys, para sa latest update natin, umpisahan na po natin to. Yan, unahin na po natin ang Oppo A18. Guys, ito for Oppo A18. Ito guys, for Oppo A18, tamang-tama po to sa mga naghahanap ng budget phone lang. Pero maganda po dito sa kanilang Oppo A18 guys. Ito naka 8GB RAM, 128 na po internal storage, napakalaki na. Then ito po, meron na rin itong 5000 mAh battery. So may mataas na battery na rin. At may kalakihan na rin ng screen ito guys. So hindi na tayo lugi dito guys sa halagang 5,499. Before kasi yung mga low end ni Oppo guys ay ano lang 64GB, pero dito naka 128 na po tayo. Then meron din siyang 300 volume mode pagdating sa volume So yan yung lagi nating na-mention dito kasi na-appreciate natin. So para marinig po natin yan even nasa crowded area. So importante po yan yung mga ganun. Kaya isa po yun sa nilalagay nila sa highlight. Para po sa specs guys, ito check natin, naka Helio G85 na rin po yan. So may kataasan na rin yung kanyang chipset na ginamit. 36 months fluency protection. So hindi magbabago yung performance siya, even 3 years na. At naka 2D premium design po yan. Kita niyo naman po yung design niya. Napaka-elegante rin sa halagang 5,499. Meron na tayong after dito guys, ito lipat naman tayo dito kay Oppo A38. Para sa latest update po natin dito kay Oppo A38 guys. Ito naka 33 watts superbook charge na din. Yan, unahin na po natin ang price guys para meron tayong idea. 7,999. Bali ito guys, naka 4GB plus 4GB, 128 internal storage na din. Then meron siyang 5,000 mAh battery na din, pang all day battery. Ito guys, para sa design, maganda rin ang design nito, flat. Tapos ito, para sa chipset nga pala nito guys, ito ay naka MediaTek Helio G85 na rin. Kung naghahanap pa ng may malakas na chipset, ito tama-tama sa inyo to. Tapos ito guys, syempre ito yung bagong release po ni Oppo pagdating sa kanilang mga entry level. Yan, naka 33 watts superbook charge din. No worry na tayo kasi mabilis itong mag-charge. Then meron din po itong 36 months fluency protection nga pala guys. So ibig sabihin guys, 3 years tayo, hindi magbabago yung performance nito. Ayan. Para po nga pala sa size ng screen, ito yung naka 6.56 high definition plus na naka 90Hz na rin po yung refresh rate nito. 128GB internal storage, so hindi na kayo mabibitin dyan. May kalakihan na rin po internal nito. Bukod sa na rin po yan, expandable. At ito guys, ang update natin para dito kay Oppo A38, 7,999, naka 8GB RAM, 128GB na po tayo. At yan, guys, next natin papakita sa inyo ito si Oppo A58. Ito guys, sa mga nagtatanong ng Oppo A58, para sa latest price update natin, ito po ay naka 6 plus 6GB RAM, extended RAM, 128 internal storage, 8,999. Guys, ito para sa mga specs and parameters po nito. Yan. Bali guys, ito ay naka 33 watts superbook charge na din. 5,000 mAh long lasting battery. At kung camera naman po ang ating pag-uusapan guys, meron siyang 50 megapixel AI camera. Size ng screen nga pala nito guys, naka 6.72 full high definition sunlight display. Kung mapansin nyo po, napakaliwanag ng ng display. At kung camera guys, ito check natin yung kanyang 50 megapixel na meron siyang autofocus para sa kanyang main camera, 2MP para sa kanyang mono camera, at 8MP naman po sa front camera nito. Para po sa chipset guys, ito A58, MediaTek Helio G85 na rin.
Ayan. So ayan guys, sa mga nagtatanong nga pala sa atin, ang Oppo A58 yan, 8,999. Check po natin yung iba pong highlights. Then guys, ito meron din siyang ano yung volume, napakataas din ng volume nito. Yan, check po natin isang mabilis. Display, full high definition, battery 5,000. Operating system Android 13. 680 nits pagdating po sa brightness ng kanyang screen. Yan, kaya maliwanag po yan guys, 680 nits. Tapos guys, ayan, check naman po natin yung katabi nito. Ito po si Oppo Enco Buds. Napakamura po nito, 1,699. Naka 24 hours total battery life po yan. Binaural Bluetooth transmission. So yan, napakagaan po nito. Yan. So mga guys, sa mga naghahanap dyan ng wireless, dito kay Oppo, ito yung kanilang Oppo Enco Buds. Worth 1,699 lang po yan. Very affordable pa rin. Yan. Then guys, next natin, ito naman si Oppo A78 5G. Doon nga pala sa mga tatanong guys nito, ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung stock nito. As long na may stock po yan, until June, kung meron pa rin, ay okay po yan. Ayan, tinatanong po nila kung magiging available pa rin. Ito po guys, sa price nito is 12,999. Yan, dito guys, size ng screen, naka 6.51 high definition, naka 90Hz refresh rate pong screen yan. 50MP para sa main camera at 2MP para sa depth camera. Then MediaTek Dimensity 700 na po yan. May malinaw na rin po yung camera ha. Check po natin guys. 50MP po yan. Naka IP65 na rin, water and dust resistant. Ulitin po natin, 12,999. At ito naman guys ang ating latest update. Kung naghahanap po kayo, nagtatanong, ito na po yung ating update para kay Oppo Reno 80. Yan. Guys, ito maganda dito kay Reno 80. Ito yung naka 6.43 inches full high definition display. Very handy po yan. Then yung kanyang glass po, yung likod yan, naka parang fiberglass design. Then pagdating sa security guys ng glass niya, ito yung naka Corning Gorilla Glass 5 na rin. At kung refresh rate naman pang pag-uusapan natin, napaka-smooth nito kasi ito ay naka 90Hz refresh rate na. Tama-tama din po yan sa mga mahilig mag-selfie, mag-camera dyan guys. Ito ay naka 100 megapixel para sa kanyang main camera. At yung kanyang front camera ay naka 32 megapixel na rin. At syempre guys, kung gamer ka, tama-tama sa ito kasi ito ay naka MediaTek Helio G99 na rin. Yung kanyang gaming chipset. Ito guys, check natin yung camera nya. Check po natin kung gaano kalinaw. Ayan. At sa battery guys, meron na rin itong 5,000 mAh battery, pang all day battery natin. At naka 33 watts superbook charge na din. Ayan guys ang ating latest update dito kay Oppo Reno 80, 15,999. Then guys, ito naman ang update natin sa mga nagtatanong po at naghahanap po, baka naghahanap po kayo ng Reno 10 5G. Ito guys ang ating update sa kanya ngayon, 23,999. Maganda po dito, naka 67 watts superbook charge, sobrang bilis po nito mag-charge. Then yung refresh rate dito naka 120 Hz po. Yung kanyang refresh rate ng screen, napaka smooth po nito. Then sa screen guys, ito yung kanyang display, ito yung naka 3D AMOLED display. Bali 6.7 full high definition yan. Para po sa internal, bali ito yung naka 8GB RAM, 256GB internal storage. At yung kanyang chipset guys, yung naka MediaTek Dimensity 7050 na rin. Yan. Check mo natin yung kanyang camera. 64 megapixel para sa kanyang main camera. Then maganda dito guys sa kanyang camera, meron siyang ultra wide angle. So yung camera na po yung mag-a-adjust, no? Hindi na tayong lumayo or bumago ng pwesto. Yung camera na po yung mag-a-adjust kasi meron siyang 0.6 pagdating sa kanyang main camera. Yan guys, update natin para dito kay Oppo Reno 10 5G.
23,999. Check po na natin yung design guys. Pero check po natin ang malapitan. At yan po ang ating latest update dito kay Oppo Reno 10 5G. 23,999. Ito guys, good news para dito kay Oppo A98 5G kasi tuloy-tuloy po yung promo niya from 18,999. Naka-discount po tayo ng 1,000. Ngayon po ay 17,999. Ito guys, bali ito yung naka 16 gig maximum RAM, tapos naka 256 internal storage. Para po guys sa size ng screen nga pala nito, yan yung design, napakaganda rin. Ito po ay naka 6.72 full high definition. Na syempre guys, ito ay naka 120 Hz refresh rate pagdating sa kanyang screen ha. Yan. Bali guys, ito naka 240 touch sampling rate yan. Napaka-smooth ng screen yan. O diba, napakaliwanag din. Pero maganda dito guys, meron itong 91.04 screen to body ratio. Yan, pansin nyo naman yung design niya. Halos wala na yung bezel ha, diba? Tapos sa camera, yan, check po natin. Sa display, yan nga po, 6.72, 91.4%, full high definition, at naka 120 Hz para po sa kanyang refresh rate. At sa main camera guys, meron itong 64 megapixel AI camera, 5,000 mAh battery, pang all day battery natin. At syempre guys, yung chipset po nito, naka Qualcomm Snapdragon 695 5G, 67 watts superbook charge na din. And guys, para sa latest update natin, ito ay ano na lang 17,999. Oppo A98 5G guys. Tapos guys, hindi lang yan, ito naman para naman sa mga bagong model po ni Oppo guys, ito yung mga 11 series, yan po. Pakita ko sa inyo yung mga 11 series, tsaka po yung huli lumabas sa kanila, 11F 5G. Ito guys, unahin na po natin tong si Reno 11 5G guys, ang mga naghahanap ng 5G dyan. Yung maganda guys dito kay Oppo, yung mga bagong release nila, yung lahat naka-curve po yung screen yan. Ayan, ito naka-curve po yan, yung likod. Then maganda po dito guys, pagdating sa video, yan, naka 4K resolution dyan. At meron din siyang 1080p at 60 frame per seconds. So napaka-smooth po ng video nito guys. Kasi yung 1080p at 720p kung gagamitin nyo sa video. Ayan. Guys, ito, bali ito yung naka 256 gig din internal storage. Ayan. Tapos sa camera guys, meron siyang 50 megapixel autofocus sa kanyang main camera, 8MP para sa kanyang wide angle at 32MP para sa kanyang telephoto portrait camera. 120 Hz na rin po yung refresh rate ng screen, napaka-smooth. Ulitin po natin, 67 watts superbook charge po yan with 5,000 mAh battery. Ito guys, para sa latest update natin dito sa kanilang Reno 11 5G. Yan, titigan po natin yung design niya, napakaganda. Yan guys, latest update natin sa presyo po, 24,999. Tapos guys, ito, bago din po ito, Reno 11 din. Reno 11 Pro 5G naman guys. Siyempre, unahin na po natin ang price nito. Ito yung naka 24 gig maximum RAM, 512 gig internal storage. Price po nito, 31,999. Then guys, ito, naka 80 watts superbook charge. Ang bilis yan Tapos naka 50 megapixel para sa kanyang main camera. Guys, ito, kung more on camera kayo, tama-tama sa inyo guys to. Kasi ito ay more on camera talaga to, kasi naka 50 megapixel ultra clear para sa kanyang main camera. Then ayan po, check natin, naka 80 watts superbook charge, 120 Hz 3D curved display po yan. Ayan, check muna natin yung kanyang mga overlook. At para po sa design guys, ito yung design yan pag malapitan, napakanipis din po niya kasi naka curve po yung likod niyan tsaka yung harap. Ayan guys, ang size ng screen to naka 6.7 AMOLED screen. So guys, napaka-vivid po ng screen yan. Then screen to body ratio guys, 93%. Pansin nyo naman yung bezel niya, napaka-nipis. Diba? Tapos ito, silipin po natin yung specs niya. Ayan, storage, syempre guys, naka 512 tayo. Main camera, 50 megapixel. Maganda dito guys, Sony lens ang ginamit sa kanya. Alam naman pag sinabing Sony, napaka ng mga digital cam niya. 80 watts fast charging, 4,600 mAh battery, at syempre yung kanyang chipset, ito ay naka MediaTek Dimensity 8200 yan.
Check po natin yung kanyang camera kung gaano kalinaw guys. Diba? Then maganda po dito guys, meron siyang ultra wide angle, meron siyang 0.6. So ibig sabihin yan guys ay 112 degree yan. Kung mga 0.5, 123. So sa kanya ginamit sa 0.6. So 112 degree po yan. And then syempre guys, para sa Android version nito, yung latest version, Color OS, Android 14. Yan. Then ito guys, check natin yung kanyang naka 60 frame per seconds po yung kanyang video, 1080p. Napaka smooth po niyan, Kung magbi-video tayo gamit yung 1080p niya, Smooth, di ba? Naka 1080p at 60 frame per seconds. Ayan, yan po yung ating latest update dito guys kay Oppo Reno 11 Pro 5G. Yan, ulitin po natin ang price nito guys, 31,999. Tapos guys, ito bago din to. Kung gusto naman natin mas mura, ito po para pasok to sa mid-range nila, Oppo 11F 5G. Guys, ito yung pinakahuling lumabas sa kanila. Ito guys, ang design nito, medyo flat po yung design nito. Ito, naka 6.7, naka center opening po yan. Tapos naka 2.5D yung kanyang borderless, 120 Hz din po yung refresh rate nito. Kasi napansin nyo, napakanipis din ng bezel nyan. Then meron siyang maximum RAM na 16GB RAM, 256 internal storage. And guys, pagdating po sa camera guys, ito ay naka 64 megapixel na rin para sa kanyang ultra clear triple camera. So para sa chipset po, ito ay naka MediaTek Dimensity 7050. Ayan guys, napakalinaw ng camera. Then maganda dito guys sa kanya, naka-equip na po ito ng IP65 water and dust resistant din. Yan guys, para sa price natin dito, 18,999 pesos. Yan, Android 14. O diba guys, sa mga naghahanap dyan ng latest dito kay Oppo, yan, Oppo Reno 11F 5G. Tapos guys, ito naman ang latest update natin para dito sa kanilang OnePlus. Tapos guys, ito para sa tablet ni Oppo, naka-sale to from 12,999 less 2,000, magiging 10,999 lang po to guys. Guys, maganda dito kay Fad Air, ito ay naka-quad speaker na. Yan, so may experience natin yung surround sound nito. Tapos meron siyang 7,000 mAh battery. Ganon siya kataas yung battery niya. Ayan, silipin po natin, naka-quad speaker po yan. Then naka 18 watts fast charging na din. Size ng screen naka 10.36. So ayan guys, sa mga naghahanap ng sale, Oppo Fad Air.